Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Polytechnic University of the Philippines Laboratory High School School Ground. Attention! Sigaw ni Vernice sa mga kadeteng hawak niya sa Citizens Army Training. Left, face, forward, march. Pinagmasdan niya ang sabay-sabay na paghakbang ng mga cadets ng model platoon na ilang araw na rin niyang sinasanay sa gitna ng initan. May kompetisyon kasi silang sasalihan sa susunod na linggo at siya ang magiging platoon leader ng mga napiling model cadets. Vernice, ang kaibigang si Beth ang tumawag sa kanya. Kasama nito ang nakangising isa pang kaibigan nilang si Hart. Tama ng practice yan, baka sumobrang galing nyo. Hindi pa sila nakakahakbang sa start ng competition ay panalo na agad kayo. At maawa ka naman sa mga babaeng iyon. Sunog na sila sa araw-araw na training ninyo eh. Dagdag ni Hart. Mabuti nga iyon, para ako lang maputi rito. Hinayaan niya mag-take over ng command ang kanyang platoon leader para libreng malapitan niya ang mga kaibigang prenteng-prenteng nakaupo sa lilim ng puno ng aratiles. C-80 officers din ang mga ito, ngunit mas mataas ang ranggo niya. Nauna na na-dismiss ng mga ito ang kani-kanilang hawak ng mga private cadets platoon. Kung sa bagay, hindi naman kasali ang mga ito sa Don Bosco Cup kaya okay lang na magpabanjing-banjing ang mga ito samantalang sila ay nagpapakatusta sa ilalim ng sikat ng araw. Bakit nandito kayo? Tanong niya. Ano pa? E di makikisili kay Corpse, sagot ni Beth. Ang super cutie na si Corpse, tugtong ni Hart. Sabay na inginuso pa ng mga ito ang matikas na lalaki nagsasanay naman sa platoon ng mga lalaki. Ngunit tumagos lang ang tingin niya patungo sa platoon leader ng mga cadet models. She even cocked her head to get a better view of the boys fantastic behind. Naramdaman niyang mahinang binatukan siya ni Beth. Pinalo lang niya ito sa balikat. Aray! Reklamo nito. Ang bigat talaga na kamay mong babae ka. Eh bakit ka kasi nakabatok sa akin? Kasi po, singit ni Hart, pinagnanasaan mo na naman ang pobreng lalaking iyon. Sino? Painosente ka pa riyan. Obvious naman kung sinong sinisilip mo. Sabay-sabay pa silang napalingon sa direksyon ng mga lalaking kadete nang marinig nila ang malakas na commanding voice ng pinag-uusapan nila. Tapos na ang training ng mga ito at nagtatakbuhan ng pabalik sa kanilang mga barracks. She watched as the platoon leader stood in front of their corps commander for some final instructions. In fairness, gwapo naman talaga si Greg, narinig niyang wika ni Beth. Ang problema lang na lalaking iyon, hindi niya nakikita na patay sa kanya itong si Vernice. Gwapo nga, sang-ayon ni Hart. Tanga naman, hindi siya nag-react. Hinayaan na lang niya ang mga ito magsalita dahil baka lalo siyang asarin ang mga ito. Sina Beth at Hart ang unang mga taong nakaalam na malaki ang pagkakagusto niya sa kanilang kaklase na si Greg. Ewan nga lang niya kung paano nalaman ng mga itong tungkol doon. Samantalang hindi nga siya nagpapakita ng kahit na anong reaksyon kapag nariyan ang binatilyo. In fact, sa kanilang classroom ay napakadalang nilang magkausap. Kung pag-uusap nga matatawag ang palitan nila ng hi and hello, excuse me, at thanks, they never did talk to each other the way they talk to their other classmates. Hindi rin niya alam kung bakit. To think na siya pinakamadaldal sa kanilang klase at si Greg ang pinakamalapit naman sa mga babae. Ngayon na ang pang-apat at panghuling taon nila magkaklase sa high school. Noong first year pa lang sila, hindi naman ganun kalala ang pakikitungo nila sa isa't isa. He would talk to her and exchange jokes. Dahil pareho silang may kadaldalan, kaya agad sila nagkasundo kaysa sa ibang mga kaklase nila. Their classmates even started pairing them up and teasing them whenever they got near each other. On the outside, naiinis siya, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, ay natutuwa siya sa tuwing tinutokso sila ng mga kaklase.
On their second year, naging mas popular si Greg nang mapabilang ito sa basketball varsity team ng kanilang paaralan. Doon niya napansin ang tila panlalambig nito sa kanya. Then all of a sudden, he just stopped talking to her. She was annoyed of course. Sumikat lang ito, kinalimutan na siya nito. And to encounter the hurt she felt, hindi na rin niya kinausap pa ito. Doon na nagsimula ang hindi nila pagkikibuan. Bakit ba kasi hindi mo palapitan si Greg, Vernice? Tanong ni Hart. Gagraduate na lang tayo, pero hindi mo pa siya nakakausap ng maayos. Oo nga, Vern. 3 buwan na lang graduation na natin. Ipinitik pa ni Beth ang mga daliri nito nang may maalala. Alam ko na, sa Don Bosco Cup, cornerin mo na si Greg. Saka ka magtapat. Sabihin mo, hoy lalaki, bakit hindi mo ko pinapansin na kagandahan kong ito ha? How dare you? Tapos, sunggaban mo na at halikan ng todo. Ewan ko na lang kung hindi pa siya mahimasmasan. Kayong dalawa kaya hiwain ko ngayon at nang matusta na rin kayo ng husto. Gagawin niyo pa akong pervert sa harap ng isang yun? Inayos niya ang suot na Barrett cap. Kung wala siyang balak na kausapin ako, di wag. Ganun na lang yun. Basta mo nalang pakakawalan ang tanging lalaking bumubuhay sa hasang mo. Bakit? Wala na bang ibang makakabuhay uli sa hasang ko? Hindi lang siya nag-iisang isda sa dagat, no? Teka, hindi ko yata naintindihan iyon na, ani ni Hart. Ako rin, segunda ni Beth. Ay, problema na ninyong dalawa yan. Sa tindi ng init ng araw, hindi niya ay nakalang pagpapawisan pa siya ng malamig na makita niya kung sino papalapit na iyon sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya ay bulalas ni Beth. Papunta rito si Greg. Hoy Vernice, saan ka pupunta? Kailangan ko na rin i-dismiss ang platoon ko. Diyan na kayo. Takot ka lang yata kay Greg kaya ka aalis eh. She turned 180 degrees and stood right where she stood a minute ago. Hindi ako takot, excuse me. Sinenyasan niya ang platoon leader niyang lumapit na sa kanya. Sumunod naman agad ito. Umalis na kayo rito, aniya sa mga kaibigan. Guguluhin lang ninyo kami eh. Guguluhin namin kayo, Nino. Ni Greg. Tumawa lang si Hart. Kakaiba ka talaga makagusto, Vernice. Ngayon lang kita nakita umaktong parang baliw. Kung sa bagay, matagal ka na palang sintu-sinto. Pero ang maging sintu-sinto sa kanyang crush, tinakpan niya ang bibig nito dahil nag-formation na sa harap nila ang kanyang platoon. Malapit na rin kasi sa kanila ang walang kamali-mali na si Greg. And then she heard his familiar baritone voice. Cadet Model Aguda? Greg reporting, ma'am. Greg suddenly stopped and stood in front of them, saluting. Gustong-gusto na niyang ingudngod ang mga kaibigang lihim na nagingitian. Hindi kasi siya makatingin ng diretsyo sa binatilyo, kaya hinarap na lang niya ang kanyang model platoon habang nagka-counting ang mga ito. Cadet Model Aguda, Greg reporting, ma'am. Narinig niya ang ulit nito. She fixed her eyes on her platoon. Deputy Corps Commander Vernice Aguda, boses iyon ni Beth. Reporting daw. Ha? She turned to him automatically and came face to face with the most handsome boy in their school. Napakatikas ang tindig nito habang matamang nakatingin at nakasaludo ito sa kanya. It took all her guts not to blush in front of him when she saluted back and he took a step forward. She was the second highest ranking official in their CAT batch, for Pete's sake, and Greg was just an ordinary cadet model. Walang dahilan para sirain niya ang kanyang reputasyon ng dahil dito. Ngayon, panghalos na i-dismiss na ang lahat ng kanilang mga kadete, kaya malaya na mga itong pagmasdan ang tanging grupo nilang iyon sa school ground. Bakit? Formal na tanong niya rito. Ipinapatawag kayo ni Corps, ma'am. Sinulya pa niya ang kinatatayuan ni Tyrone, ang kanilang Corps Commander. Nakatayo ito sa labas ng headquarters nila kasama ng iba pang officers. Kumaway pa ang damuho sa kanya. Ngayon, ay batid niyang may kalokohan na namang naiisip ito. She didn't know why, but she had this gutsy feeling that even their corps commander somehow knew she had a thing for this particular cadet. Susunod na lang ako, maya-maya ay sagot niya rito. Sabi ni Corps, huwag daw akong babalik na hindi ka kasama. There was no use arguing with him. Sigurado kasing susunduin pa rin ito si Tyrone kaysa sa kanya dahil ito ang hari sa paaralang iyon tuwing Sabado. Hinarap lang niya ang kanyang platoon na halos lahat ng mga mata ay nakamasid na kay Greg. Dismissed, she barked at them. They took a step back and saluted. Ma'am, goodbye ma'am. Na mag-alisa ng mga ito ay saka siya nagmamadaling lumapit kay Tyrone. Problema mo,
Wala naman, nakangising sagot nito. Gusto lang namin kayo makita magkasama ni Greg. Sayang nga lang, wala kaming dalang camera ngayon. Sana ay may remembrance na kayong dalawa. Kulang na lang ay sigawan niya mga kapwa nila officers na magtawanan pa mga ito. Wala talaga kayong magawang matino, no? Wala eh, binalingan nito ang binatilyo sa kanyang tabi. Cortez, pwede mo nang sabihin kay Vernice ang mga sasabihin mo. What? Sir, yes sir. Tinitigan siya nito. Daig pa niya ang isinalang sa kumukulong mantika ng pagmasdan ng gwapong mukhang iyon. Panic washed over her. Anong sasabihin nito sa kanya? At bakit ganoon na lang ang pagkakatitig nito sa kanya? Even so, she waited. Oh, ano na Cortez? Untag ng isa sa mga officers doon. Bakit hindi ka na makapagsalita? Huwag kang mag-alala, hindi ka kakagat ni Mama Guda. You better tell her now, Pards. Wika ng isa pa. Lalong magagalit iyan sa'yo kapag hindi ka pa nagsalita ngayon. Bakit siya magagalit? Anong dapat niyang ikagalit? Marami siyang gustong itanong mismo sa binatilyong kaharap. Subalit sa patuloy na pagtitig nito sa kanya, ay tininaglahong bigla ang kanyang katabilan, and she couldn't help but feel excited about something. They said he should tell her now or she would be even more mad. Cortez, boses iyon ni Tyrone. Magsasalita ka ba ngayon o bibigyan kita ng demerit? Demerits were deductions from their C80 grades whenever an officer, a cadet did something against a higher-ranking officer, or for this matter, one failed to do what his or her officer had told them to do in accordance to the rules. Greg still didn't say anything. He was running for a cadet model of the year. Alam niyang hindi ito gagawa ng isang bagay ni kakasira nito, kaya batid niyang si Tyrone na naman ang may pakana ng kalokohang ito. She turned her murderous eyes to her co-officers. Pinagtitripan na naman ninyo si Cortez. Tigilan na nga ninyo iyan. Hinarap niya si Greg. You're dismissed, Cortez. Doon lang ito kumilos. Tahimik na sumaludo ito. Saka umalis sa kanilang harapan. Napailing na lang si Tyrone. Kung ako sa'yo, Vernice, hinintay mo na lang sana magsalita si Cortez. At patuloy ng kalokohan ninyo. Wag na, ikakain ko na lang yan. Hindi maipaliwanag na kasiyahan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Greg almost confessed to her. Whatever it was, she knew it was something good. She could feel it in her big bones. Ngunit, biglang naglaho ang maganda pakiramdam niya na iyon nang muli niya makita si Greg. May kausap itong isa ring estudyanteng babae. Iririgard na lang sana iyon. Isa ito sa napakaraming tagahanga nito sa paaralang iyon. Nang biglang hinalikan ito ng babae sa pisngi, saka umangkla sa braso nito at naglakad palabas ng eskwelahan. Iyan ang gusto naming sabihin sana sa iyo ni Cortez kanina. Ani Tyrone na nasa tabi na pala niya. Kaya lang, pinaalis mo siya agad. There was only one thing to describe what she felt at that moment. Crushed. She knew Greg was popular with the girls but she had never heard he had ever courted any of them. She knew he would ever have a girlfriend. Feeling kasi niya, feeling niya. Sa susunod Tyrone, aniya, huwag ka na uli makikialam sa aming dalawa. Bakit Vernice, mali bang ginawa namin? Hindi siya sumagot. Don't worry, sa susunod na training day, paghihirapan ko iyang si Cortez para sa iyo. Kapag ginawa mo iyon, ipapabarang kita. Bakit ako? Si Greg na lang. Tutal, siya naman ang bumigo sa iyo. Tamang hinala niya. Alam na nga nito espesyal na nararamdaman siya sa naturang kadeteng iyon. Hurt and humiliation flooded her system. Asar na nilingon niya ito. Lalaki ka ba talaga? Iyon ang sabi ng nanay at tatay ko. Then, will you just leave me alone? What if I don't want to? Shut up, Tyrone. Then she walked out. That's unbecoming of an officer, Vernice. Habol nito. 50 demerits for you. Go to hell. Pumasok na siya sa headquarters nila. Saka dinampot ang kanyang backpack. Ni hindi na siya nag-abala pang hubarin ang suot niyang fatigue uniform. Pagkatapos ng halos 4 na taong pagtatago niya ng tunay na nararamdaman dito, sa ganoon lang pala mauuwi ang lahat. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, ay naranasan niyang mabigo. Congrats! Nilingon ni Vernice ang nagsalita. Greg was wearing a C80 uniform elegantly with his gloved hands and a royal blue sash wrapped around his waist. Thanks! Matabang na sagot niya. Congrats din! Tumangulang ito. Pareho kasi nakakuha ng mataas na score ang 2 platoons mula sa kanilang paaralan.
placing them first on the overall standing. Hindi pa tapos mag-perform ang ibang paaralan sa Don Bosco Cup na ginaganap ng araw na iyon sa malawak na school field na naturang paaralan, pero halos sigurado na ang panalo nila. Kaya nga kumakain ng ibang kasamahan nila sa labas ng silid na ginawang barracks para sa kanilang grupo. She untied her blue sash that was wrapped around her neck over her C80 uniform. Tutal, itapos na sila mag-perform, kaya kahit white shirt na lang ang pang-itaas niya ay okay lang. Kumain ka na? Tanong ulit nito. Hindi ako nagugutom. Ikaw? Tapos na. Naiinis na siya dahil hindi niya matanggal sa kanyang leeg ang lintik na sash. Naiinis din siya dahil kinakausap pa niya si Melvin pagkatapos sa mga nalaman niya noong nakaraang linggo. Bagamat wala namang kasalanan ito kung tutuusin, hindi naman kasi nito obligasyong manatiling single para sa kanya. Kaya lang, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam na munting kirot sa kanyang puso. And she just wasn't ready to talk to him now. And damn the stupid sash. Tulungan na kita. May ipinatong itong isang bagay na mukhang ibinalot na sandwich sa ibabaw ng armchair ng silyang malapit dito. He walked towards her and deftly unwrapped the silk sash from her neck. Ilang sentimetro lang naman ang lamang ng tangkad nito sa kanya, kaya malayang napagmasdan niya ang gwapong mukha nito kahit ayaw niya. Bakit kailangan mo pang lumapit sa akin? Katatapos ko lang mabigo sa iyo, pero heto ka na naman sa harap ko, peste ka. Alam mo kaya kung anong ginagawa mo sa akin, ha? Alam mo ba kung kaunting-kaunti na lang, magagalit na ako sa mga kalahi mo. In fact, napagdesisyonan na nga siyang tuluyan ng kalimutan ang anumang may kinalaman sa damdamin niya dito. Ang problema lang, walang kahirap-hirap na ibinalik na naman ito ang kakaibang damdamin niyang iyon para dito na pinipilit niyang kalimutan. He had just finished untying her sash when he rested his left hand on the side of her neck, gently brushing his thumb on her cheek. He was looking at her the way he had never looked at her before. Pagkatapos ay hindi na niya alam kung anong sumunod na nangyari. Napapikit na lang kasi siya nang lumapat ang mainit na mga labi nito sa kanyang mga labi. He had kissed her, her very first kiss. Ngunit kung gaano kabilis nangyari iyon, ay ganoon din kabilis na natapos iyon. He was already walking out the door when she decided to open her eyes. Kumain ka na, narinig pa niyang wika nito nang hindi siya nililingon. Para sa iyong sandwich na dala ko. Then he was gone and she was left there, standing, dumbfounded. That was the last time they ever had a chance to be together. Hindi na kasi ito muli pang lumapit sa kanya o nakipag-usap na matagal mula ng araw na iyon. At hanggang sa makagraduate sila, ay nakailang palit pa ito ng girlfriend. And not even once did he ever ask her to be one of his girls. Ilang beses tuloy niyang inulit-ulit sa kanyang isipan ang eksenang iyon sa loob ng barracks nila noong Don Bosco Cup. Talaga bang nangyari na hinalikan siya nito? Imahinasyon lang niyang lahat ng iyon? And every time, she would touch her lips with her fingers. At kaya pa rin ng dati, nararamdaman pa rin niyang init na mga labi nito. Pero kung totoo nga nangyari iyon, bakit tuluyan na siyang tinalikuran nito? Pinaglaruan lang ba siya nito? Pinagbigyan? Masakit tanggapin, subalit parang ganoon na nga nangyari. Pinagbigyan lang siya nito dahil nalaman siguro nitong may espesyal na pagtingin siya rito. That was so unfair. Before she got out of high school, she knew she had changed. Never again would she let her heart be fooled by a kiss. Gay, inilatag ni Myra ang salitang nabuo nito sa Scrabble board. Double word, napangisi lang si Vernice habang itinatala ang bagong score na nakuha ng kaibigan. Pagkatapos ay inalayo niya ang isang tile na may letra sa isang salitang nabuo niya sa kanyang rack. Pinagmasdan niya ang mukha ng iba pang kaibigan habang nagko-concentrate ang mga ito sa susunod na tira. It was a fine Saturday afternoon at kasalukuyan sila nakikitambay sa malawak na garden ng bahay ng kaibigan nilang si Jeline. National Heroes Day kasi, kaya halos lahat sila ay walang pasok sa kani-kanilang trabaho at naisipan nila magpalipas sila ng oras sa bahay ng kaibigan. She and her friends Myra, Bella, and Cheska were trying to outdo each other in Scrabble, rather trying to out-trick each other. Batid niyang mautak ang mga ito, pero madaya naman siya. She smiled secretly. Kailan ba natalo ang isang madaya? Kaya nga may mga buayang politiko na kaupo ngayon sa gobyerno, hindi ba? Gaze, sambit niya habang inilalapag niya sa board ang nag-iisang letra niya. Triple double words,
Ay, na pala. Grabe, hindi ko expected ito. Hindi na siya nagtaka nang umangal ang kanyang mga kaibigan. Ang daya mo, Vernice. Double word lang iyan. Pa-vertical ang basa riyan. Kaya dapat ay isa lang ang score mo. Hindi mo na uulitin ang score na nakuha na ni Norilyn kanina kasi kanya na iyon. Siyempre, patatalo ba naman siya? Hindi siya magiging cum laude na magtapos sila sa kolehiyo kung hindi niya kayang pangatwiranan ang lahat ng bagay na alam niyang tama. Ang kaso, cum laude rin ang mga katapat niya, kaya ang nangyari ay tila reenactment ng Clash of the Titans in the middle of the Scrabble board. Napuno ng ingay ang buong rooftop. Walang sino man ang gusto magpatalo sa kanila, lalo na siya. Lumapit na sa table nila ang iba pang kaibigan nila. Ako ang scorer, presinta ni Riza. Ako ang watcher, ani ni Jeline. Ako ang muse, umani ng katsawan ang sinabing iyon ni Kyla. Siyempre, dapat ay may inspirasyon kayo sa competition ito, no? And my beauty can inspire everyone. Isa-isang tinuro sila nito sa kabila ng maasim na ekspresyon sa kanilang mga muka. Especially you, oh my most exasperating friends. Huwag na kayong humirit, okay? Kyla Iha, ginugutom ka na yata. Lumampot siya ng 3 piraso ng sitsiriya na kanina pa niya tinitira. Ang mabuti pa, kumain ka muna. Bago ka magpakita sa amin, ngiting aso lang ibinigay nito sa kanya. Akmang dadampot din ito ng sitsiriya nang ilayo niya iyon dito. Hinampas siya nito sa balikat kaya napilitan na rin siyang ibahagi rito ang kanyang grasya. Hindi na ako sasali, wika ni Norilyn. Tutal naman, mukhang para lang sa mga loveless ang game ngayon. Bakit? Loveless ka rin naman na. At least, I'm entertaining suitors. Suitors na sa umpisa pa lang ay malabo na maging boyfriend mo dahil sa panaginip ay wala kang balak kasagutin kahit isa sa kanila. Ngumiti lang ito. At least, may suitors. Ang yabang nito, sambit niya. Umuwi ka na nga. Kung uuwi ako, mawawala na kayo ng cute dito. Kanya-kanya lang silang patutsyada sa sinabi nito. Minsan talaga, sobrang nakakapala ng mukha nila magkakaibigan. Mabuti na lang at wala rito si Jenna, wika ni Bella, habang inaalog dito ang plastic cup na ginawa nilang lalagyan ng mga tile block letters. Kung hindi, talo na kayong lahat. Anong kayo? Kasama ka rin doon, no? Among all of them, si Jenna ang nag-excel talaga academically noong nag-aaral pa sila. Napakaraming alam nito palibhasa ay mahilig sa mga research studies at kung ano-ano pang babasahin. Samantalang saka lang sila kikilos kapag may exam o kaya ay pinapagawa ang mga professors nila. Hindi naman sa hindi nila sineseryoso ang pag-aaral nila noon. Wala sila makakamit na karangalan kung hindi sila nagseseryoso. Kaya lang, mas gusto nila maghinay-hinay sa lahat ng mga bagay na may kinalaman noon sa kanilang pag-aaral. Learn as you play, kumbaga. Jenna was different though. Kung hindi pa nila naging kaibigan ito, baka naging nerd na ito. Nag-umpisa na silang maglaro. Subalit, hindi pa rin maputol-putol ang kanilang mga kwentuhan at kantsawan. Ang mga ganoong pagkakataon ang pinakagusto nila kaya gustong-gusto nila makakasama kung wala rin naman silang importanteng ginagawa. They were college friends who made it to a point to be together once in a while. Salamat sa makabagong teknolohiya, gaya ng telepono at internet. Kahit magkakaiba ang kanilang mga trabaho, ay hindi pa rin napuputol ang kanilang komunikasyon. Siya nga pala, Cheska, wika ni Myra sa katabi. Balita namin ay lilipat na raw kayo ng bahay. Paano nyo nalaman? Jenna, magkapanabay na sagot nila. Ang kaibigan nilang iyon ang nasabak sa magulong mundo ng news and public affairs. Isa na itong photojournalist kaya hindi na nakapagtatakang halos alam nito ang lahat ng bagay. Oo, sagot na rin ni Cheska. May napili na akong bahay na lilipatan namin sa Monte Maria Ranch. Wala pang formal deal na nangyayari pero alam ko mapapasa akin din ang bahay na iyon. Tumingala pa ito sa langit na tila nangangarap. Nagkaroon tuloy sila ng pagkakataong masilip ang mga letra sa rack nito. Lihim sila nagngitian ng iba pang kaibigan nila. One down, Monte Maria Ranch, untag ni Kyla. That sounds familiar. Of course, dahil ang village na iyon ang pinaka-prominenteng village sa buong Mabini. At syempre pa, I only want the best for myself. One of these days, my friends, isa na rin ako sa mga prominenteng residente doon. Alam ba ng may-ari ng village na iyon na isa kang pakawala na mental, ha, Cheska? Tanong niya rito.
Hindi no, kaya siguro hinayaan ka nila makatuntong man lang sa kanilang lupain. Vernice, inggit ka lang kasi wala kang magandang bahay. Anong wala? Anong ginagawa ng palasyo ko sa Santa Rita? Alin? Yung Anito Inn? Nope. She looked at the words she formed with her tiles. Beside that one, Prince Court. Nagtawanan lang ang mga kaibigan nila. Pulos kasi pangalan ng mga motels ang binabanggit nito. Cheska Torino ha? Nakarating ka na roon ano? Bakit alam mo mga iyon? Ikaw Cheska, sinong kasama mo? Umamin ka. Gaga, paano hindi ko malalaman yon? Eh malapit lang naman doon ang dating school natin. Don't you remember? Our beloved PUP? Umismed lang ito. Palibhasa, ang tatanda na ninyo, kaya nagiging ulyani na kayo. Excuse me, ikaw kaya pinakamatanda rito. Wala sa mukha, day. Magbe-28 ka na po, Mama Mia. I'm still young at wala ka pa ring boyfriend. Bakit ikaw? Mayroon na? I am young. Magbe-28 ka na rin 6 months from now. Mas matanda ka pa rin sa akin, Cheska, no? Aniya, sabay lagok sa kanyang orange juice. Ang yabang nito. Bakit? Kailan na ba ako nagpakumbaba? Tama na nga yan. Inilapag na ni Bella sa board ang nabuong salita mula sa mga tile blocks nito. Zani, triple letter Z, double word. Agad siya nagbaba ng kanyang mga sariling letra sa board. Crazed, triple letter D, triple word. Teka, pwede bang gamitin ang past tense sa Scrabble? Tanong ni Kyla. Dapat, mga present tense lang. Bakit? Nandidilat ang mga mata niya nang balingan ang mga kaibigan nag-uumpisa na magprotesta. May ebidensya ba kayo? Ang dami mo, Vernice, hiyaw ni Myra. Ha, I know, pero talo pa rin kayo. She continued counting her score amidst protests from her friends. Nagpatuloy ang walang humpay na tagisan nila ng talino at pandaraya. Subalit, mas naging masaya ang lahat dahil nakumpleto na sila sa wakas nang dumating si Jenna. Biglang binigyan ito ng 1 araw na suspension ng amo nito sa Malaya News sa hindi malamang kadahilanan. Nagsasawa na yata siya sa pagmumukha mo, Jenna. Aniya, sumimangot ito. Itinaas niya ang baso ng iced tea ni Jeline. Tea, nagkanya-kanya na sila ng kampihan at lalo pang tumindi ang dayaan. Hindi na tuloy iyon naging simpleng tagisan ng talino kung hindi pati na rin ang diskarte. Mga girls, naisip ko lang, maya-maya ay wika ni Bella. Bakit nga pala hanggang ngayon ay wala pa rin kayo mga boyfriends? Don't ask me, ani ni Nori. At least ako may naging kadate. Hay nako, humirit ka na naman dyan, sambet ni Riza. Hindi counted ang mga dates lang no? Steady boyfriend ang ibig sabihin ni Bella. At wala ka nun obviously. At least may kadate siya. Ulit niya sa naging sagot kanina ni Nori. Vernice, untag ni Jenna. Nagpapatawa ka na naman eh. Hindi ka naman kalbo. Pakalbo ka muna ne. Mauna ka. Ako na may sumusunod lang sa mga nakatatanda sa akin. Kapag ikaw talagang humirit, Vernice, wika ni Jeline. Lagi na lang nagugulang usapan. Eh ikaw ba iha? Wala ka bang ipagmamalaking kadate man lang ha? Bakit kayo? Mayroon? Noon, kahit paano, ay minagugustuhan naman kami sa mga nakakasalamuhan natin, sagot ni Myra. Pero ikaw, kahit noong nasa college pa lang tayo, ni isa ay wala ka man ng pinagdanasaan. Normal ka pa ba? Ano sa palagay mo? Balik tanong niya. Sabay pasak ng ilang piraso na sitsiriya sa kanyang bibig. Mali ka naman ang tanong, Myra. Singit na rin ni Jenna. Dapat ang tanong sa isang yan, Vernice, tao ka ba? Hinarap niya ito. Ano sa palagay mo? Hindi, dahil ang normal na tao, kahit paano, ay may tinatawag na gwapo at cute na lalaki. Ikaw, ang tanging naging description mo sa mga kalahi ni Adan ay mas gwapo ako riyan. Ano na ba talagang kasarian mo ha? Nagdududa ng pinagmasdan siya ng mga ito. Just continued munching on her food. Minsan, babae, sagot niya. Minsan, lalaki. Walang kasarian, deklara ng mga ito. Hindi ka tao, isa kang reptilya, nakangiting tumangulang siya. Why thank you, matakot ka sa krus, tinapik lang niya sa noo si Riza. Para sa ikatatahimik na inyong mga kaluluwa, kaya ako wala magustuhan kahit na sinong lalaki, ay dahil nag-iisa lang ang gusto kong kalahi ni Adan, deklara niya. Agad na nabalot ng katahimikan ang kanilang paligid.
Lahat ay nakatutok ang mga mata sa kanya na tila hindi pa makapaniwala sa mga narinig. Iyon kasi ang unang pagkakataong bumanggit siya ng kahit na ano tungkol sa opposite sex na hindi nilalait iyon. Tingnan mo mga taong ito, aniya, kapag hindi ka nagkakwento ng tungkol sa mga lalaki, sasabihin hindi ka tao. Kapag naman nagsalita ka, ganoon pa rin reaksyon. Tuluyan na niyang dinampot ang platong kinalalagyan ng mga chichirya at ipinatong iyon sa kanya mga hita. Mabuti pang kaulayaw ang mga pagkain, wala nagtatanong, nagdududa o nagrereklamo, may pakinabang pa sa tiyan ko. Totoo, Vernice? Paniniguro ni Jeline. Once upon a time, naging tao ka rin? Hindi lang basta tao, pakikisakay na lang niya. Isang magandang tao. Hay naku, wala na, uwian na, sambit ni Nori. Lokohan na lang ito eh. Totoong sinabi ko, buong giting pangwika niya, na isa ka magandang tao noon. Buti nga, hindi ko sinabi magandang babae eh. Oh my goodness, bulala si Cheska. Who the heck is that guy? I have to write about this. Cheska, being a romance novelist, was always making sure she was writing everything about the friends' whereabouts. They had been the subject of her stories since she realized they had unique personalities. Come on, Vernice, udyok ni Kyla. Sino siya? Kailan mo siya nakilala? At bakit hindi mo siya ipinakilala sa amin? Kasi po, hindi ko pa rin siya nakikita mula na makagraduate kami ng high school. You were high school sweethearts? Kunot noong binalingan niya si Myra. Bakit para hindi ka makapaniwala? Excuse me, heartthrob yata ang beauty kong ito nung high school pa lang kami. To her annoyance, they all just laughed at her. Ano yan? Joke? Ikaw, pumayag ng magkaguluhan noong high school ka pa lang? Hindi pa yata kami nag-e-exist ng mga panahong iyon na. Teka muna, ang tamang sabihin, hindi yata nag-e-exist ang lalaking tinutukoy ng bruhang kaibigan nating ito. Hoy, wag naman kayong ganyan. Vernice, are you joking us? Sarkastikong ngisi lamang ang ibinigay niya kay Nori. Wala kang originality, Norilyn Arellano. Lumang hilit ko na iyan eh. Pasensya na. Cute lang. Napansin niyang mataman pa rin nakamasid sa kanya mga kaibigan. Tila may kung anong hinihintay na marinig mula sa kanya mga ito. At halos alam na niya kung ano iyon. They were waiting for her to confirm if she was just really joking about what she said a while ago. His name's Greg Uzumaki Cortez. Walang gato na deklara niya. And whether you like it or not, he exists. Where is he then? Somewhere out there. Do you love him? Saglit na nag-isip siya. She filled her mind with the memory of him. His smile, his laughter, his scent, his voice, his eyes, his handsome face, his cute little butt, his face, his lips, his kiss. Vernice is blushing. Tili ni Myra. You're fantasizing about that Greg guy, huh? In the middle of the day in front of us? Yuck! Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Anong position ninyo? Marinela! Sambit niya. Naieskandalong utak ko sa'yo. To think na ikaw ang mukhang pinakokonserbatibo sa ating lahat? Care, Myra said casually. So anong posisyon ninyo? Maingat na hinawakan niya ang plato sa kanyang mga hita. Saka lumapit ng pwesto, malayo sa kaibigang simpleng manyak. Vernice, hindi mo kami pwedeng takasan ngayon. Hinila pa siya ni Cheska sa braso upang hindi siya masyadong makalayo. Sit here and tell us about your non-existent Greg. He exists, giit niya, at habang tumatagal, parang gusto na niyang kalimutan na sasarapan siya sa inaking setseria dahil binabalak na niyang ipaligo iyon sa makukulit na kaibigan. In fact, kapag nakita ko ulit si Greg, yayayain ko na siyang pakasal. Nagkanya-kanya na naman ang hirit ang mga ito. Patawa, hindi mo naman gagawin iyon eh. Oo nga, takot mo lang. Nanggigigil na hinarap niya mga ito. Hindi ako nagpapatawa. Gagawin ko yon at hindi ako takot. Kung gusto ninyo, pustahan pa tayo. Sandaling natahimik ang mga ito at nagkatinginan sa isa't isa. She would have given them the triumphant smile had they not taken out their wallets. Pagkatapos, nagbaba mga ito ng tig-100 piso sa ibabaw ng Scrabble board. Nakalimutan na ng tuluyan ang kanilang naunang laro. I bet Vernice is in love with him still. Pusta ni Jenna. Nakipusta na rin ang iba pang kaibigan niya. Ang mga tinamaan ng lintik, talagang papatulan kahit na anong pagkakakitaan, pati love life niya ng mga ito.
I bet she was just blabbering. I bet hindi gagawin ni Vernice ang mga kanyang sinabi kanina. I bet gagawin niya iyon. I bet hindi nag-i-exist si Greg. I bet he exists. I bet what you're betting, Kyla. I bet nilingon siya ni Riza. What am I going to bet? Bah, mali ko sa inyo. Okay, sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Call na iyan. Tambak ang mga naka-folder na files sa magkabilang panig ng office table ni Vernice. Newspapers, ballpens, pencils, fluorescent markers, and paper clips were scattered on her table. Kung may makakakita sa kanya ngayon, iisipin nito napakabesa niya at hindi pwedeng istorbehin man lang. She even had a few sheets of paper in her hand and she was talking on the phone while clicking on her computer keyboard. Oo nga sayang at hindi ko napanood ang episode na iyon kahapon. Laban na ba iyon ni Naruto at Neji? Oo, sagot ng kaibigang si Jenna sa kabilang linya. Hulaan mo kung sino ang nanalo. Obvious naman no, sino pa? Di si Sakuragi. Ay, inis sa pinitik niya ang computer ng screen. Naubusan na siya ng oras na hindi niya nasasagot ang pinakamahabang salita sa text twist, ang paborito niyang word game sa computer. Ayan, talo na ako. Ni hindi ko man lang nabit ang all-time record ko sa text twist. Makikiklikomania na nga lang ako. Hoy Vernice, nakikinig ka pa ba sa akin? Kanina pa ako nagdadadaldal dito. Oo, basta magsalita ka lang. Pinalitan niya ang laro sa kanyang computer. So, sino na ang susunod na kalaban ni Sakuragi? Tangi, Naruto kayang pinag-uusapan natin at hindi slam dunk? Ay, oo nga pala, kasi naman, lintik na overtime yan. Nang dahil doon, ay hindi ko napanood ang Naruto kahapon. Nagulo tuloy ang schedule ko. She was already 27 years old. Okay, make the 27.5. 2 months from now kasi, ay papalo na ang 28 ang kanyang edad. In any case, wala pa rin naman sa itsura niya ang nasa late 20s na. Sabi nga na nakararami, napakabata pa niya para maging client relations officer ng isa sa pinakamalaking land development firm sa bansa, ang Globelands Corporation. Kung sa bagay, wala rin naman sa ugali niya ang 27 na. Napakihilig pa rin kasi niya sa mga anime series sa telebisyon na tanging taga-aliw niya kapag napupundi siya sa mundo, which was more than she could count in one day. Hindi rin niya alam kung bakit parang palagi siyang aburido sa buhay. Basta lang, masaya siya kapag umiinit ang ulo niya. Teka, parang mali Nakabit lang siya ng mga balikat habang nagko-concentrate na sa kanyang paglalaro at pakikipagdaldalan sa telepono. Wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ni Jenna, na isa rin sa mahilig sa anime. Lunes na Lunes, pero wala kang inatubag kung di magtalibabad at maglaro na kung ano-ano riyan. I need to unwind din naman kahit paano no. Kung hindi, lalo hindi ako makakapagtrabaho na maayos. Saka hayaan mo na lang ako. Wala namang makakahalata na hindi ako nagtatrabaho ngayon. Naku, magpasalamat ka na lang. At dito ako ngayon sa session hall na Malacanang nagko-cover. Kumusta na nga pala ang presidente ninyo? Ni minsan kasi ay wala siyang kinilalang presidente ng bansa mula nang maintindihan niya ang takbo ng sistema ng gobyerno. Gaga ka, mamaya niyan, mawired pa tayo dito. Alam mo naman iyon ang latest issue ngayon dito sa Malacanang. Bumuntong hininga ito. It's a good thing I only have to take some pictures dahil wala naman ako naintindihan sa mga pinagsasasabi ng mga politiko rito. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga pinag-aaksaya ng oras na makinig. Well, pwede rin, mas trip ko kasi makigulo sa mga nagrarally doon sa Menjola. Mas ma-action doon. Siya nga pala, pupunta ka ba sa Monte Maria Ranch bukas? May makakain ba roon? Sira ka talaga. Nakalimutan mo na bang engagement party ngayon ni na Harry sa Cheska? Oo nga pala, halos magdadalawang buwan na ang lumipas mula nang matupad ang pangarap ng kaibigan nilang iyon na makuha ang bahay na Natura Exclusive Village. Ngunit hindi lang pala bahay ang makukuha nito sa lugar na iyon. Nakakuha rin kasi ito ng boyfriend sa katauhan na nag-iisa at kapitapitagang half Turkish, half Filipino na amo niya sa Globelands. Kapag nalaman ni Cheska na kinalimutan mo ang okasyon iyon, siguradong sasabunin ka na naman ng sermonon. Hindi niya magagawa iyon. Ako lang ang may kakayahang manisin ng sagad sa buto. Tingin ko nga rin tapos ng press conference dito, I have to go na. Ipapadala ko pa sa office ang mga nakuha kong pictures. Okay, so saan ang tuloy mo niyan? Sa Menjola? Paano mo nalaman?
Kasi may paborito akong restaurant doon. Bilhan mo ako ng 2 siopaw at 6 na siomay ha. Bayaran na lang kita kapag nagkita tayo mamaya. At bakit naman tayo magkikita mamaya? Kasi magbabayad na ako ng utang sa'yo. Ayan, ganyan nga Vernice. Matuto ka magbayad. Hoy, ikaw nga riyan. May utang ka pa sa akin 2 piso noong huli tayo kumain sa OVV Cafe. Teka, noong nakaraang buwan pa yun na. Hindi mo pa rin nakakalimutan yun? Oo naman, may listahan yata ako rito. Buong pagmamalaki pang sagot niya. Naghirap ako ngayon kaya mangongolekta ako ng mga utang-utang ninyo. Ang sama mo talaga. Aba, ganito rin naman kayo kapag medyo tagilid ang mga sweldo ninyo, hindi ba? Pero hindi naman kami kasing brutal mo pagdating sa singilan. Hay nako, basta ang utang ay utang. Ayan, pinalakpakan niya ang sarili habang pinagmamasdan niya ang kanyang pinakamataas na score sa Clickomania. Magkita tayo mamaya sa Mega Mall ha? Oo na, and don't forget my siomai and siopaw. Baka kasi hindi ako makatulog mamaya kapag hindi ako nakakain yun Oo na nga sige na, palabas na rin ang mga kasamahan ko sa media. Baka isipin pa nila kung ano-ano lang inaatupag ko rito. Talaga naman no, kaya nga hindi nila dapat mahalata. Paalam na. Pagbaba niya ng telepono ay pinagpatuloy niya ang pagko-concentrate ng kanyang paglalaro. Dumampot lang siya ng isa sa mga patong-patong na folder sa kanyang desk na may nakita siyang padaan sa kanyang working cubicle. Vernice, hinay-hinay lang sa pagtatrabaho, wika ni Raymond, isa sa mga top brokers ng kanilang kumpanya at isa ring matagal na nagpapalipad hangin sa kanya. Ang mga babaeng gaya mo, hindi dapat masyado nagpapakapagod. She exaggerately stretched out her arms and even had the nerve to look very tired. Oo nga pero wala naman ibang gagawa nito kung hindi ako lang. Kamusta na nga pala yung bagong bukas sa subdivision natin sa Batangas? Okay bang benta? Medyo mahina pa ang pasok ng mga kliyente dahil kabubukas nga lang. Pero 1 linggo pa, siguradong tatabo na rin ang Globelands doon. I'm sure, yung mga kasama mong ibang brokers. Ito kasi ay namumuno sa team ng mga brokers na siya may pinakamalakas na inipapasok na sales sa kanilang kumpanya. Tapos na kami mag-meeting sa ibaba, kaya libre na uli ang oras namin ngayon. I see. Shit, tumatakbong oras ko sa Clickomania. Sige, mag-work na muna ako. Marami pa kasi akong hihahanda mga deeds of sales. Okay, siya nga pala, kumain ka na ba? Pakakainin mo ko? Tumawa lang ito, saka inalapag sa kabundok ng mga files sa kanyang table ang isang box ng pizza. Kung hindi ka pa kumakain, yayayain sana kitang saluhan ako. Tumayo na siya. Alam mo, hindi talaga magandang kumain na nag-iisa. Doon tayo sa conference room, wala namang tao roon ngayon. Paano na itong trabaho mo? Makapaghihintay yan, pero ang pagkain, hindi dapat pinaghihintay. Grasya yata iyan ng Diyos. She didn't mind leaving her work. Tutal naman kahapon pa niya tapos ang lahat ng kanyang trabaho, kaya nga papetiks-petiks na lang siya ngayon. Talaga nagkukunwari lamang siyang abala sa trabaho upang wala nang pumuna sa kanya. Ang siste pa naman sa mga opisina, pagchichismisan ng isang empleyado kapag nakitang walang ginagawa pero sumusweldo ng malaki. Makapag-request nga na increase bukas. Ngunit pagdating nila sa conference room ay naabutan nila roon nagkukwentuhan habang nagkakape ang ilan ding kasamahan niya sa Client Relations Department. Lumingon siya sa wall clock na nakasabit sa likod ng pinto ng conference room. 3:00 na ng hapon. Break time na pala namin. How could I have missed that? Akala namin talagang wala ka ng balak na tumayo sa pwesto mo wika ni Riza. Lupo na rin sila ni Raymond sa 2 silyan na kapalipot sa pabilog na conference table. Uy, kayo na ba ni Raymond ngayon ha? To John ni Irene. Dapat na ba kami magpapesta, Vernice? Wag muna, pakainin niyo muna ako. Maawa naman kayo sa anaconda ko sa tiyan. Nagtawanan lang ang mga ito. Malapit ko na ring mapasagot ang babaeng ito. Nakangating sabi ni Raymond. Kaunting pagkain na lang. Tinitigan na lang niya ang pizza. Kahit taga-alboruto na sa gutom ang kanyang tiyan, ay tila hindi niya magawang damputin kahit isang piraso ng bacon na nakabudbod sa ibabaw niyon. Vernice naman, ani ni Raymond nang mahalata ang pag-aalinlangan niya sa pagkain. Talaga bang hindi mo man lang ako bibigyan ng kahit kaunti pag-asang mahainan ka ng pagkain sa araw-araw? You know, I can do with a ration of food every day, pero kung may bayad iyon, wag na lang siguro. Napakamot na lang ito sa ulo habang nagtatawanan ang mga kasamahan niya. Sige na nga, binibiro lang kita. Kumain ka na. Alam ko nagugutom ka na rin.
Alam mo, Raymond, kaya gustong-gusto kita eh. Aniya, sabay dampot sa pizza. Talaga? Oo, only as a friend. She took a big chunk of her food. Ah, heaven, wala ba itong hot sauce? Here, thank you. Binalingan niya ang mga kasamahan. Saluhan ninyo kami ni Raymond, libre niya to. Ilang sandali pa at nagkakaingay na sila sa kwentuhan, tuksuhan at walang katapusang chismisan. Natigil lang sila sandali na magpaalam na si Raymond. Tinawagan kasi ito ng isang kliyente nito. Ikaw, Vernice, untag ni Gilda. Matagal-tagal na rin naman naniligaw si Raymond sa iyo. Bakit nga ba hanggang ngayon ay malabo pa sa aking mata ang pag-asa niya sagutin mo? Ewan ko. She took another bite on her pizza. Ano bang iniaayaw mo sa kanya? Ewan ko. Another bite. Pero wala naman kami nababalita ang minobyo ka ah. Wala nga. Muli siya dumampot ng piraso ng pizza. Ever since, hindi ba? Oo. Tomboy ka ba? Siguro. Vernice naman eh. Sagutin mo naman kami ng matino. Ikaw na lang dito sa CRD ang wala ni isa man lang boyfriend. Ewan ko ba naman kasi sa inyo kung bakit inaabala pa ninyo ang inyong mga sarili na ungkatin ang love life ko. Bakit hindi na lang mga love life ninyo ang inyong guluhin? Hayaan na lang ninyo ako manginain dito at namnamin ang sarap nitong kinakain ko. Hindi pwede, magulo na ang love life namin at wala na magugulo pa roon. So tell us, bakit nga wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon? Tatanggapin niya ang kasagutan ng mga ito na ang mga tipo niyang lalaki ay hindi naman makikita sa mundo ng mga tao, na ang lahat ng mga katangiang hinahanap niya sa isang lalaki ay taglay lamang ng mga lalaki sa mga anime series na pinapanood niya. Hindi siguro. Wala naman kasing alam ang mga ito pagdating sa mga anime. Siguro, wala pa lang ako nakikitang lalaking karapat-dapat sa akin. Sandaling natigilan siya. Pagkatapos, ay tumawa na lang siya na nakakaloko. That is so corny, no? Hay nako, ikaw talaga, Vernice. Wala na kaming nakuhang matinong sagot sa'yo. Di bale, naaliw naman kayo, hindi ba? Pwede na iyon. Bago pa makapag-react ang mga ito, ay bumukas na ang pinto ng conference room at pumasok ang isa sa dalawang big boss nila sa Globelance Corporation. The very handsome, green-eyed, half-Turkish, half-Filipino Harris Gamboa. Is my cousin here? Tanong nito. Sabay-sabay na lang na napailing ang mga kasamahan niyang babae. She couldn't blame them for acting so stupid in front of their boss. Kahit sino naman kasi ay maglalaway kapag nakita ito dahil talaga naman kasi napakagwapo nito. Ang ipinagkaiba nga lang niya sa mga kasamahan, she was not ogling him. She admitted he was handsome and all, pero hanggang doon lang iyon. She couldn't imagine herself fantasizing about him. Bawal na dahil fiancé na ito ng isa sa kanya mga kaibigan. Vernice? Yes sir. Biglang kuminis ang kunot sa noo nito at sumilay ang isang magandang ngiti sa mga labi nito. How's my Cheska? Yep, there it goes. Ah, no idea sir. Hindi pa kami nagkakausap ngayong araw eh. Ah, okay. Bumalik na naman ang pagkakakunot ng noo nito. Have you seen him? Tall guy, tanned, handsome like me of course. Cheska is a guy now? Vernice, napangisi lang siya. No sir, I haven't seen anyone as handsome as you walking around here. That earned her a smile from her boss. Nabigyan na ba kita na increase sa sweldo? Hinihintay ko pa rin nga iyon hanggang ngayon sir, sakay niya sa biro nito. Although I really wouldn't mind having that increase right now. I'll give you all an increase once na makita ko na ang lagalag kong pinsan na iyon. Then he went out again. Nagkatingin na lang sila magkakasama. An increase by the most handsome, most grateful big boss in the world. Well, in their world actually. Ano pa nga hanapin nila? Nag-uumpisa na naman sila maggulo nang muli bumukas ang pinto. Sa pagkakataong iyon, hindi na si Harris ang naroon. Standing there was probably one of the most handsome guys she could have seen. He was tall, tanned, elegant, and had a model-type body. He even had the gorgeous smiling eyes and the most alarmingly familiar face she had ever seen. The 2 pieces of pizza in her hand were suddenly forgotten as she stared at the man in front of them. Oh, sorry. Anito, his smile already reached his eyes before his lips could even curve at their corner. Hinahanap ko kasi ang men's room. Apparently, I just got myself lost. Again, sa kanan lang paglabas ninyo ng conference room, sir. Sagot ni Irene. Kayo bang pinsan ni Sir Harris? Bakit? Hinahanap na ba niya ako? Nilingon nito ang pinanggagalingan. Medyo nagiging hobby na nga namin ang maghanapan.
Tuwing nagbabakasyon ako rito sa Pilipinas, narinig pa nilang impet na tumawa ito bago muling bumaling sa kanila. Sige, salamat ha. Oh, you have pizza. Mind if I take one? Papalitan ko na lang mamaya. Nagugutom na kasi talaga ako. Help yourself, sir. Thank you. Lumapit ito sa table. Galing kasi ako ng rehearsal ng Power Model Search. Sabi ni Harris, pakakainin daw niya ako rito. Nawawala naman ang pinsan kong iyon. Funny, sambit ni June. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Sir Harris kanina na nawawala kayo, sir. Ganoon ba? Natatawang dumampot ito ng isang piraso ng pizza. Well, we always take the blame on each other. Got used to it, I guess. And he was talking so casually with the people he just met, and the women on their table just smiled at him, watching him in admiration. Some things never really changed. He was about to take a bite on his piece when he suddenly turned to her direction. She swallowed hard. She knew that face. He stared at her. She stared back at him. Maari nagmature ang mukha nito, subalit nanatili ang maamong itsura nito, palangiti mga mata at mabait na tinig. Tumangkad din ito ng husto sa loob ng maraming taon at ang katamtamang katawan ng isang binatilyo noon ay nahubog na ng panahon because now he had an almost perfect body, tall, lean, sturdy, strong, confident. Magkakilala kayo ni Vernice, sir? Vernice, narinig niyang tanong nito. Is that real you? Daig pa niyang binuhusan na nagyayelong tubig nang tuluyang makilala ang lalaki sa kanyang harapan. The boy she fell in love with more than 11 years ago, the boy who gave her her first kiss, and the very same boy who also gave her first heartache was now standing in front of her. Tila, nakalimutan na niyang huminga sa mga nakalipas sa sandali. Kaya nang maramdaman niyang kinakapos na siya ng oxygen, ay ibinalik na niya ang dating paghinga. Hindi nga lang maganda ang dinulot niyon sa kanya. She choked on her food. Is she alright? Don't worry, Mr. Gamboa. She's going to be fine. Hindi naman fatal ang nangyari sa kanya kanina. Bahagyang iminulat ni Vernice ang kanyang mga mata. Ngunit, agad din naman siyang muling pumikit ng mariin. Sina Greg, Harris, at ang kanilang company doctor ang naririnig niyang mahina nag-uusap malapit sa pinto ng clinic. She continued pretending to be asleep while listening. Kung ganoon, bakit wala pa rin siyang malay hanggang ngayon? What happened to her? Hindi rin ako sigurado, Mr. Cortez. May malay naman siya nang dalhin ninyo siya rito kanina. In any case, her vital signs are okay. Kaya mabuti na rin nakakatulog siya ngayon. She needs rest anyway. Papatayin ako ni Cheska kapag nalaman niya ang nangyaring ito sa kanyang kaibigan at sa kumpanya ko pa man din. Greg, what the hell did you do to her? Muntik na siyang mapasinghap nang marinig ang pangalan ng binata. Ito ang maingat na umaalis sa kanya mula na bigla siya mabulunan kanina. Iyon siguro ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay mas lumala ang kanyang kondisyon because she almost fainted when Greg touched her arm. It had been such a long time since she had last seen him. At na makita nga uli niya ito, hindi niya alam kung anong gagawin o sasabihin. Nakalimutan niyang huminga siguro, kaya pati ang kanyang pagkain ay naapektuhan. Ngunit, mabuti na rin ang nangyari. At least, nagkaroon siya ng excuse upang hindi ito makausap agad ng harapan. She needed some time off. Seeing him again, after all these years, just overwhelmed her. She never admitted, even to herself, that she was also looking forward to seeing him again. Never mind their staying past, she wanted to see him again. Pero wala sa plano niya ngayon na rin ulit sila magkikita. Hindi pa rin siya prepared kumbaga. Hayaan na lang muna natin siya makapagpahinga, Mr. Gamboa. Ang doktor uli ang nagsalita. I can assure you, she really is just fine, gentlemen. There's nothing to worry about. Well, if you say so, doctor. Narinig niya papalabas ng yabag ng mga ito. Magkakilala ba kayo ni Vernice, Greg? Why did you say that? Because you kept staring at her. Muntik na naman siyang masamid sa narinig. Greg kept staring at me. Sumara na ang pinto. Unti-unti niyang iminulat niya ang kanyang mga mata. Nang masigurong wala na mga ito, dahan-dahan siyang bumangon at idinikit ang kanyang tainga sa dahon ng pinto. Wala na mga ito. Ngayon ay pwede na siyang lumayas ng gusaling iyon nang walang sinuman ang nakakaalam. Hindi na baling masisante siya dahil sa pag-alis na walang paalam. Tutal, sapat na ang kanyang mga naipon sa bangko
upang makapagpatayo siya ng kanyang sariling negosyo. And she had her friends to back her up. She just couldn't risk herself being caught off guard now that Greg was back in her life. Sa mga naging initial reactions niya rito kanina, siguradong hindi roon nagtatapos ang pagkawala ng kontrol niya sa sitwasyon at hindi siya sanay na hindi umaayon sa kanya ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Lalo pa nga at siyang involved. Nag-freak out siya dahil hindi niya alam kung anong gagawin, kaya kailangan niyang umalis na muna at nang makapagpalamig. Sa oras na mawala ulit ang agyo sa kanyang utak at malinaw na niya magagawa ang dapat at tamang gagawin, babalik siya at haharapin na niya si Greg Uzumaki Cortez. In the meantime, biglang bumukas ang pinto at tumama iyon sa kanyang muka. Dahilan upang ma-out of balance at matumba siya. She was still kissing the marble floor and she was ready to kill the culprit when she heard that voice again. "Vernice, are you alright?" The moment Greg touched her arm again, she knew she was at La La Land again. Pumikit siya at muli nagpanggap na natutulog. This is the most pathetic thing I've ever done in my entire existence, pretending to be sleeping on the floor after only a minute of being just to avoid a face-to-face conversation with him, even on the bed. But what the heck? She would try everything if it would kill her. Wala na siyang marinig pang salita mula kay Greg. Iniwan na ba siya nito? And then she felt herself being lifted by strong arms. Tila nagyelo ang buong sistema niya. She could feel his hard chest muscles, the steady beating of his heart, and breathed in his aftershave cologne mixed with the scent of his bath soap. Her senses were reeling. Her heart was beating so fast, she thought it would burst out of her chest any moment. She had never been this descriptive when it came to men. Kung sa bagay, wala rin naman lalaki na kapagpubuhat sa kanya na tila baliwala lang ang bigat niya. "Don't open your eyes, Vernice," bulong niya sa isip. "Don't open your damn eyes," hanggang sa naramdaman na lang niya ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama. Pagkatapos ay ang maingat na pagpabalik nito sa ayos ng kanyang kumot. Ni isang salita ay wala siya narinig mula rito. Was he laughing at her secretly? Hindi na siya nakatiis. She opened her eyes and was greeted by the most handsome face she had ever wanted from to see in her entire life. Only a few inches away from hers. "Hi!" Nakangiting bati nito. "Maayos na bang pakiramdam mo?" Nakatanga na lang siya rito. Ang sabi ng doktor, kailangan mo raw ng pahinga. Wala pa rin siyang sinasabi. "Ang totoo, bumalik lang ako rito para alamin ang kalagayan mo. Ngayon alam ko nang maayos na talaga ang lagay mo. I leave you alone so you can rest more." He slowly stood up, a smile reaching his eyes now. Pakiramdam niya ay dala nito ang kanyang puso nang tumayo ito at tinungong pinto. May kung anong pwersang lumukob sa kanya dahil natagpuan na lang niya ang sariling inihagis palayo ang kumot at naupo sa gilid ng kama. Pagkatapos ay narinig na lamang niya ang sarili nagsalita. "Greg," tila umuro ang dila niya nang bumaling ito sa kanya. I want something." Oh my goodness, siya nga ba talaga itong naririnig niya nagsasalita? Para hindi yata niya kilala ang boses na iyon. Pero silang dalawa lang naman ni Greg ang nasa silid na iyon ngayon, kaya imposible may ibang taong kasama sila ngayon. Unless may malignong umaaligid-aligid sa kanya. Hindi kaya sinasapian na siya ng mga lamang lupa? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. "You need something? Will you marry me?" Parang tumigil ang lahat sa kanilang paligid. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, kahit siya ay hindi magawang kumilos sa kanyang kinauupuan. Kahit ang totoo ay gusto na niyang kumaripas ng takbo palabas ng silid na iyon at hindi na magpakita pa kailanman. But Greg, with handsome smiling face, just looked at her and something that would forever haunt her sleeping walking hours. "Yes, Vernice," sagot nito. "I will marry you." Then he went out, leaving her to deal with the mess she just created. Kinuha niya ang flower vase na malapit sa kanya at ipupukpok na lang niya iyon sa kanyang ulo nang maalala niyang baka masaktan siya. Kaya isang rosas na lang ang hinugot niya roon at iyon ang ipinansampal niya sa sarili. "You stupid, stupid, stupid woman! Bakit naman sa dami ng pagkakataon sa mundo na pwede ka magpakahenyo, ngayon mo pa naisipang magpakautak biya?" Dumapa siya sa kama at doon nang gigil na nagwala. Nang mahimasmasan ay inayos na niya ang sarili. "Let's see, I choke on my food for the first time.
I have a lump on my forehead and I just proposed marriage to the man I never thought would ever come back to my life. Ipinusod niya ang kanyang alung-alung buhok na nagulo. Hey, that's not really a mess, isn't it? It's a disaster, you beautiful creature. Tinampal-tampal niya ang kanyang muka. Oh God, Vernice, what the heck did you do? Bigla siyang natigilan. Nagpropose siya ng kasal kay Greg at hindi ba't sumang-ayon naman ito sa kanya? Kung ganoon, wala naman talaga siyang dapat na ikahiya. Kung tumanggi ito at pinagtawanan siya, mas may dahilan na nga siya para ibigting sarili. With that thought in mind, taas noong lumabas siya ng klinik na iyon at tinungo ang pinakamalapit na fire exit. Kukuntsabahin na lang niya ang kaibigan si Cheska na lambing-lambingin ang fiancé nitong boss niya na huwag siyang sasantihin sa gagawin niyang pagtakas ngayon. Congratulations to Harris and Cheska! Nagpalakpakan ang mga taong dumalo sa engagement party ng dalawa habang si Vernice ay nagpapiesta ang mga mata sa nakalatag na pagkain sa buffet table. Vernice, punasan mo nga iyang laway sa bibig mo, sabi ni Jeline sa kanyang tabi. Nakakahiya, baka isipin pa ng mga tao rito magkakilala tayo. Otomatiko namang dumapo ang palad niya sa kanyang bibig. Then she heard her friends laughing. Napagtripan na naman siya ng mga sirang ulong ito. Wala na naman kayo magawa no? Aniya, isang peraso na lumpiang Shanghai ang dinampot niya. Diretso iyon sa kanyang bibig. Magsihayo na nga kayo at iwan ninyo ako rito mag-isa. Istorbo kayo sa pagkain ko. Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Wika ni Bella na isa ring newly engaged. Baka bigla ka nalang damputin ng mga gwardya at ipadala sa Manila Zoo. Kawawa naman kami, nakangising dugtong ni Riza. Wala na kaming pet, wala na kaming taga-aliw. Kyla chipped in. Aba, tingnan mo nga naman no. Marami pala akong silbi sa inyo. Nagtatawanan lang ang mga ito. Ang lalakas manlait na mga kaibigan niya, palibhasa, may mga kakampi sa mga ito. Oo, sa loob lang ng ilang buwang nakalipas, 4 na sa mga kaibigan niya ang engaged. Cheska was the first. Nalit nga lang ang formal announcement. Kyla was the second, Jeline was the third, and Bella was the latest victim of Cupid's arrow. Siguradong siyang isa sa mga araw na ito ay tatamaan na rin ang puso ng polluted mind na Maria Clara nilang kaibigang si Myra. Nakakapagtaka lang na ang mga naging fiancé sa tatlong iyon ay taga Monte Maria Ranch. Even Myra's apple of the eye was from the said village. Oh well, nagkataon lang siguro yun. Vernice, don't interrupt me when I'm eating, Noril Arellano. Dumampot ito ng 3 piraso pa ng lumpia at inilapag nito iyon sa kanyang plato. Thank you, please continue. Ikaw talaga, naiiling na lang ng wika nito. Saan mo ba dinadala iyang mga kinakain mo? Samantalang, hindi ka man nakakikitaan ng kahit katiting na bilbil sa katawan. Sa tiyan ko, saan pa ba? She picked at her stomach under her plate. I'm fat, hindi lang halata. Mabilis ang metabolism ng katawan niya, kaya hindi tumataba iyan. Wika ni Jenna. In short, lagi siya sa kubeta. Tumaginting ng halakhakan sa grupo nila. Hindi na siya magtataka kung lahat na ng tao sa naturang village ay narinig ang halakhakan ng mga ito. She didn't know what made her turn to that part of the clubhouse where there were a few men talking and smiling as they looked at their direction, and there she saw her reason, Greg Uzumaki Cortez. He looked like he had been being urged by his friends, especially Tyrone. Oo, ang high school corps commander nila na nakilala niya nung una mag-announce ng engagement doon si Kyla. Pero bakit nga kaya ngayon lang niya nakita si Greg doon, samantalang ilang kaibigan niya ang nauna na nagkaroon doon ng mga engagement announcement? That was the second time they saw each other pagkatapos sa kagagahan niya nang bigla na lang niyang alokin nito ng kasal, and that was already almost 2 months ago. Iniiwasan ba siya nito? May kung anong naramdaman siyang munting kirot sa kanyang puso, saka alamang umiiwas nga ito sa kanya. Well, on her part, she deliberately avoided him, but she was still hoping, in the deep recesses of her heart, that they would meet again somewhere. Pero ngayon, nakita niyang inilapag ang baso nito ng alak na hawak nito. Then he started walking towards their direction. Oh, Vernice, saan ka pupunta? Tanong ni Myra. Nakalimutan ko magsipilyo. Ha? Kahit siya ay naguluhan sa kanyang sagot. Basta, pakisabi na lang kay Cheska na dumating ako, kaya walang dahilan para sabunin niya ako ng sermon. Hindi pa formal na nakikilala ng mga kaibigan niya si Greg, sina Kyla,
Cheska at Jenna pa lang ang talaga nakakakita at nakakakilala rito. And all those time, wala siya sa harap ng mga ito. Kaya kapag nakita ng mga ito si Greg, siguradong malalagay siya sa alanganin. And she wouldn't wish that at the moment, not after she proposed marriage to him. Hindi pa niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga kaibigan ang tungkol sa kakaibang pangyayari sa kanila ng binata. Kung siya nga mismo ay hindi maintindihan iyon at hindi na sana siya nalilito sa mga ganoong kaganapan. Tila, kay bagal ng pagdating niya sa gate ng village ng clubhouse. Kulang na lang, ilipa rin niya iyon nang biglang may dalawang batang lalaking magkamuka ang humarang sa kanya. Yes, tanong niya sa mga ito. Hindi namin makita mommy namin. Nakita mo ba mommy namin? No, she tried passing through them but the kids, obviously twins, still blocked her way. Look, midgets, I'm not sure makikita rin ninyo ang mommy ninyo. Pumasok na lang kayo sa clubhouse at doon magtanong. Okay? Now, will you let me pass through please? Nagkatinginan sa isa't isang kambal. Batcha Trevor? Oo nga Harold. Look Trevor, tiningnan siya ng masama nang tinawag niya it's Trevor. Right? So pwede nyo na ba ako padaanin? Muli nagkatinginan ang mga ito sa isa't isa. Kung hindi pa kumilos ang kambal, ay malamang na nasipa na niya ang mga ito. Thank you, Vernice. Nanigas na siya sa kinatatayuan nang marinig ang boses na tumawag sa kanya. This isn't happening. Pinilit niyang may hakbang ang kanyang mga paa. Vernice, I hate to think you're running away from me. I'm not running away from anyone. She stopped walking and faced him. Her heart was hammering inside her chest as she stared at the familiar handsome face. Pinilit na lang niyang kalmahin ang sarili sa abot ng kanyang makakaya. So, hindi pa tapos ang party ah? Aalis ka na agad? May nakalimutan pa kasi akong gawing importante. I see, tumangutango pa ito. Akala ko ako ang dahilan kaya bigla kang umalis. Eksahiradang tumawa siya. Bakit naman ako aalis ang dahil lang sa'yo? Nothing really. Alam nito na hindi siya nagsasabi ng totoo. Subalit, hinayaan na lang siya nito. Mapapahiya nga naman kasi siya kung sakasakali. Saglit na nakalimutan niya ang pagpapanik sa harap nito. Napalitan iyon ng kakaibang paghanga. Ha? Ah, oo. Tinatawag na kasi ako ng nanay ko. You need a ride? No, wag na. Salamat na lang. Sige, paalam. Okay, ingat. Kahit hindi nakikita ang sarili, patid niyang hindi na maipinta ang kanyang muka nang talikuran niya ito. Tinatawag na ako ng nanay ko. Vernice, isa ka talaga napakalaking going somewhere. Kahit hindi nililingon ang nagsasalita, ay nakilala na iyon ni Vernice. Lalo po na niyang binilisan ng paglalakad. Akala niya, sa dami ng tao, sasakyan at mga tindahan nagkalat sa bangketa ng Quiapo, ay maililigaw na niya ang lalaki. Nagkamali siya. Vernice, leave me alone, Greg. So, you are running away from me. She stopped dead on her tracks. Greg bumped her from behind. Sorry, hinarap na niya ito. I'm not running away. Nakita mo ba akong tumatakbo? No, ang bilis mo lang kasi maglakad, kaya akala ko, ganito talaga ako maglakad. Mabilis, dahil sa kalagitnaan ako ng matao at maingay na lugar ng Quiapo. I can see that. So, what are you doing here anyway? She was caught off guard with this question. Tahimik at mapayapa ang kaloobang sinusuhid niya ang kalye na iyon ng Quiapo, kung saan nagkalat ang mga pirated CDs at VCDs nang bigla na lang itong sumulpot sa likuran niya. At ngayon ay ito pa ang may ganang tanungin siya ng ganoon. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Balik tanong niya. He was squinting at the blinding lights of the afternoon sun. His cheeks had a slight pinkish color in them, probably due to the summer heat. Gorgeous, I just purchased some local handicrafts for business. Simpleng sagot nito. Your turn. To what? To answer my question. He emphasized his every word. What are you doing here? Hindi man lang ba ito naiilang sa kanya? Pagkatapos ng mga namagitan sa kanila noong, never mind, well, kung hindi ito naiilang sa kanya, then there was no reason why she should show he was making her uncomfortable. She was tough. Bibili ako ng mga koleksyon ko. Where? Here? Sarcastic kung sagot niya bago ito nilagpasan. Sumunod naman ito. Hindi mo naman siguro ako sinusundan ng lagay na iyan, diba? Me? Oh no, of course I'm not following you. Pasimple pang tiningnan nito ang mga nakadisplay na pirated CD sa bangketa. Meron na pala silang kopya nito rito.
Ayaw man niyang aminin, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili kahit paano ay kiligin sa ginagawa nito. He was obviously following her. Nabawasan ang inis niya sa sarili. May mga anime CD sa third floor ng building na iyan, wika niya, sabay turo sa isang 3-story na gusali. Gusto mong tumingin-tingin din doon? Mabilis na iniwan nito ang kinukutingtin ng mga CDs at nakangiting sumunod sa kanya. Hanggang ngayon pala ay ate ka pa rin sa anime, wika nito habang paakyat na sila sa ikatlong palapag. Naalala ko pa noong high school tayo, ilang beses ka nag-cutting classes para lang mapanood ang Voltas 5. Excuse me, hindi ako nag-cutting class kahit minsan. Maaga lang akong umaalis ng school pagkatapos sa mga klase natin. Oh yeah, you were always the first high school student to leave the school. Hindi ka ba binigyan ng medalya ng paaralan natin para doon? Itulak kaya kita riyan sa hagdan. Tumawa lang ito. Sige, mang-asar ka pa. He kept quiet, but a smile never left his handsome face and sparkling eyes. Naramdaman niyang tila kumakalma na ang sistema niya. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya iyon mula nang unang araw sila nagkita sa opisina ng Globelands. Masikip at mainit ang ikatlong palapag ng gusaling iyon. Halos hindi na rin madaanan ang maliit na espasyo sa gitna dahil sa patong-pato ng mga pirated CDs na nakadisplay doon. Kahit kailan ay hindi niya tinangkilik ang pagbili ng mga piniratang pelikula. Ang habol lang naman talaga niya roon ay mga kopya ng paborito niya mga anime na nahihirapan siyang hanapin sa mga mall at authorized outlets. Pagdating nila sa pinakadulong bahagi ng third floor, nakapwesto roon ang madalas niyang pinagbibilhan. Agad siyang binigyan ng mga kopya ng bagong labas na anime series sa Japan, ang bansa kung saan nagmula ang lahat ng anime show. Ay, ano yan? 3 karton ang nakita niya nakahilera sa sahig. Magulo ang mga anime CDs na naroon. 50 pesos lang isa ma'am, wika na nagbabantay roon. Hindi pa kasi naayos sa lalagyan. 50 pesos, agad siyang sumalampak sa sahig at naghalungkat. Umupo sa tabi niya si Greg. Ihanap mo ako ng mga kopya ng Naruto episode 13 up to the last na makikita mong episode. Okay. Habang nagkakalkal, ay panay ang palihim na sulyap niya sa kanyang tabi. Greg was probably over 6 feet tall with an obvious air of wealth and he was sitting there kasama niya ito ng ganoon, lalo na sa ganoong lugar. What? Nakangiting tanong nito nang mapansin na katingin siya rito. Ha? Bigla niyang ibinalik ang pansin sa paghahalungkat ng karton na nasa harapan niya. Wala. Naisip ko lang, hindi ka dapat nandito. Bakit naman? Hindi ka bagay sa ganitong lugar. Look at you, naka-Amerikana ka pa. Hindi na ako magtataka kung wala na ang pitaka mo sa bulsa ng pantalon mo. Otomatikong dumapong kamay nito sa likurang bulsa ng suot nitong slacks. Oo, my wallet is gone. Ano? Dapat ba siyang maawa sa katangahan nito? Naku, Greg, umuwi ka na nga. Bigla nagkagulo mga tao. Maririnig din mula sa kalapit nilang bintana ang pag-iingay ng mga tao sa labas ng gusaling iyon. Ano nangyayari? Tanong niya. Raid! Narinig nilang sigaw ng kung sino sa ibaba. May raid! May raid! OMG! Naabutan pa sila ng raid mga ka-felicidad. Paano kung mahuli pa sila ng mga pulis? Nakakahiya naman. Pero nakakatuwa pa din. Imagine, si Greg. Obvious naman na hinahabol si Vernice. At eto namang si Vernice, todo tangge. Pero siya naman ito nag-aaya sa binata ng kasal. Ay, ewan, magulo sila. Pero sure ako na malapit na sila maging ayos. Kaya as usual po mga kaibigan, kita-kits po ulit tayo sa susunod na upload. Kaya naman, abangan!